Sabi ng isang senador, dito sa rally na ito, mapapaisip daw yung mga politiko patungkol dun sa move to impeach the Magdadalawang Vice isip. President. Magdadalawang isip. Magdadalawang. Naniniwala po ba kayo doon, Senator? Oo, lalo na yung mga senador. Dahil nga, kung yung presidente ay dinaga at ipagpatuloy niya yung kanyang sinabi last year na ayaw niya sa impeachment dahil siya ay dinaga, di yung mga senador mas magde-defer dun sa maglulunsad ng peace rally bukas. Mas dun sila magde-defer. Dahil nga, yung isa sana na aasahan na magiging counterweight dito sa mga anti-impeachment na ito, yung presidente na tinreten i-assassinate mismo yung kanyang asawa, tinreten na hukayin yung kanyang ama at itapon sa West Philippine Sea. Kung siya mismo ay dinaga, di siyempre yung mga politiko ng mga senador, yung iba sa kanila, ay doon na sila pupunta o doon sila makikinig, no? Doon sa mga puwersa na kontra sa impeachment. Dahil yung pwede sana na counterweight ay dinaga. Sino ba kasi nagsabing dinaga yung Pangulo? Ha? Sino ba kasi nagsabing dinaga yung Pangulo? Parang yung host na hindi naman daw niya tinanong. Parang tinanong ko hindi lang. ko alam kung ano sinabi ng host. No? Basta hindi ko narinig yung question mark eh. Yung dinaga. Dinaga. Wala naman ako narinig ganun. Dinaga ba? Parang malinaw yung pagkakarinig ko, dinaga. No? Pero okay na yun. Mahirap nang balikan yun eh. No? Tagal-tagal na nun eh. No? Dinaga ba? Wala naman ako narinig na ganun. Dinaga ba? Narinig ko, dinaga. Talagang kinikis ka sa mukha ko eh. No? Bakit? Knowing what we know so far, hindi mo mukhang dinaga? Ha? Ako nga, lang yun. Akin, hypothetical. No? Hindi Okay. katulad ng... Ito kasi example. No? Example. Balikan na. Yun, hindi hypothetical yun. Talagang sinabi niya, dinaga. Balikan natin yung sinabi ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sabi niya, it's just a storm in a teacup. Diba? Sabi niya, hindi raw ito actually, hindi ko maunawaan yun. Ano ba ibig sabihin nun? Alam ko nga, ang expression is tempest in a teacup eh. Pero, oo nga. Diba? Pwede rin hurricane in a teacup. No? Pwede rin hurricane. No? Pwede rin super typhoon. Binagyo. O dinaga in a teacup. Pwede rin naman ganun. Ano ipaliwanag mo lang sa mga trolls mo? Baka hindi na unawaan ng trolls mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi, napakalit na bagay. Huwag yan palakihin. Parang ganun, di ba? Parang tigilan nyo na yan. Okay. Anyway. Wala naman daw may tutulong sa isang single Pilipino. Di ba? Oo nga naman. Ano ba naman yung hindi masagot yung mga tanong doon sa confidential fund o ayaw sagutin, di ba? Malit na bagay yata yun para sa Pangulo, no? Anyway, hindi ito kasi parang yung mga senador, nagkaroon sila ng convenient excuse. Not even senators only, no? Pati mga kongresista. Nagkaroon sila ng convenient way out. Kung in the first place sila mismo dinadaga in terms of supporting Sara Duterte's impeachment. Diba? Nagkaroon sila ng way out eh. Dahil doon sa sinabi ng Pangulo. Miski sila in the first place, miski sabihin ng Pangulo na gusto ko ma-impeach yan, siguro sila mismo, naku, parang ayoko kasi tumataya ako sa mga Duterte sa 2028 eh. Pero dahil meron ganung public pronouncement yung Pangulo na mukhang dinaga, nagkaroon tuloy ng palusot yung ibang mga senador na talaga namang gustong sumipsip kay Duterte in the first place. Pero dito, parang they're trying to get the best of both worlds, diba? In support kami kay BBM at saka in support pa rin kami kay Sara. Tama. Salamat at inelaborate mo yung sinabi ko kanina in one sentence. You're welcome. You're welcome. Meron po ba kayong gusto idagdag? Hindi naman. Sinabi ko na kanina yan. Ganun ba? Parang hindi ganun kalinaw yung pagkakasabi. Sabi ko counterweight eh. Dahil nawala yung counterweight. Kaya lumakas yung pinapalalim eh. Hindi, pero ito. Ano bang status ng impeachment? Kasi meron daw ipa-file na pang-apat, di ba? Tapos kanina ang balita ay na-verify na yung 3 at pwedeng i-transmit sa opisina ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
Ano ba status niyan? Nasa ICU pa ba yan? O baka nakalibing na, nasa freezer, naka-archive? Sa inyong pagtingin, nasa na ba yan? Well, tayo naman mga meron lang no? Pero yung mga powers that be kasi mukhang meron silang iba't ibang mga pagtanaw diyan o baka dalawang pananaw, no? Pero mukhang yung issue na hindi na itutuloy, mukhang wala na 'yon. Mas ang debate lang ay kung paano itutuloy. Meron kasing isang posisyon na pwedeng ituloy yan, no? Pero dahil kulang sa panahon, hintayin na lang na after election. At dahil mas marami yung mga senador na malamang tumutol dyan ngayon, baka mas maganda na yung trial sa Senate, no, ay magsimula after the elections, no? Yung impeachment ay mangyari either before the election or immediately after the election, kung saan meron pang 6 na session day bago magbago yung lumang kongreso. Ano ba yung kongreso na yan? 19th Congress? So parang kahit kasi tapos na yung election, yung termino ng mga kongresista ay hindi pa tapos. No? Hanggang June 30. Hanggang June 30 yata yan or June 15. So ibig sabihin meron pang 6 na session day. Ang sinasabi, either before the election o after the election, magkaroon ng impeachment, no? Para ma-transmit sa Senado, no? At yung Senado ay dahil continuing daw ang Senate. Hindi naman yung kwan daw kasi, yung impeachment ay isang quasi-judicial process. Hindi naman siya legislation. So hindi usapin na bago yung Senado. Usapin na pag naipasa sa lumang Senado, pwede daw magpatuloy sa bagong Senado. Basta maipasa during sa termino nitong kongresong ito. Ngayon, hindi ko alam yung mga legality dahil sino ba naman ako, no? Ako ay dropout lang, no? Mga learned na mga graduates at mga abogado ang nakakaalam niyan, no? Pero alam ko may mga iba't ibang mga legal centers na pinag-uusapan yan, no? So yun yung isa na usapin, no? Na tuloy ang impeachment pero after na lang election. Dahil ngayon kasi, dahil wala si Senator Angara, 23 yung senador, yung requirement para i-reject yung conviction, no? Biguin yung impeachment pagdating sa Senado ay mas maliit yung requirements. Ibig sabihin, siguro mga 7 yung kailangan daw para i-reject yung conviction. Pero kung after election, 24 na uli yung senador, mas tataas uli yung requirement. 8 o 9, no, yung magiging requirement. Mathematics hindi ko strong point yan no. So ganun yung kailangan ng 16 for conviction. 16. Oo. Yes. Kasi technically pag meron nag-abstain, that's a vote in favor of the impeached official. Kasi kailangan mo ng 16 positive votes Yes, no. So yun ang sinasabi nila. At dahil yung ilang mga naandyan ngayon na siguradong tututol sa impeachment, ay malaki ang possibility na matalo sa midterm election at yung isa na anti-impeachment ay tapos na yung term, mas dramatically mababawasan. No? Do you believe that? Do you agree? Ako, mas andun ako sa dati ko pang sinasabi na mas mahalaga sa akin na mangyari yung impeachment before the elections. Before the midterm elections, that's kailangan ng mga politiko yung presidente, no, before the midterm. Dahil election nga mas marami silang hinihingi. Hindi ko sinasabi na itong AKAP ay para diyan. Wala akong sinasabing gano'n. Walang gano'n. Wala akong sinasabing gano'n. No? Pero ibig sabihin lamang, kung mangyayari yung impeachment before the elections, mas beholden yung mga politiko na boboto for impeachment at magko-convict do sa na-impeach dahil nga napaka-powerful ng presidente before the midterms at mas maraming hinihingi ang mga politiko going into the midterm election. Again, hindi ko sinasabi na yan yung AKAP, yan yung unprogrammed funds, yan yung mga insertions, yan yung pork barrel. Wala akong sinasabing gano'n. Baka may iba silang hihingiin. No? So pag nawala na yan, pag nawala na yung element na yan,
baka hindi ganun kadali na makumbinse yung mga politiko na bumoto for impeachment or mag-convict ng na-impeach after the election. Pero sino ba naman ako? No? Kumbaga, yung aking utak, ganito kaliit, kumpara doon sa mga mas learned na mga tao. No? Sino ba yung mga pinatatamaan niya ng mga mas learned na mga tao? Yung mga abogado, no? Yung mga legal experts na tinitingnan yan, at yung mga political analysts na ang tingin, yung balance of forces after the election is more in favor of impeachment. Parang No? hindi. Ako, malalim yung aking reservation dyan. Dati ko pang sinasabi yan. No? Parang, Hindi na kinakailangan i-elaborate ng host yung sinabi ko. paano kung gusto ko Ulit. i-elaborate? Ay, wala akong magagawa. Kaya nga host eh. Ako, guest lang ako eh. No? Guest lang Ang ako. problema Kaya kasi nga, dyan, hindi nabanggit kaya ako ko rin dun sa host na walang question mark yung sinabi niya na dinaga. Hindi, nababanggit ko rin yun ng mga nakarang episode kasi ang daming unpredictable factors Variables. dito, di ba? Variables, di ba? Kasi before elections, kung ikaw yung presidente, gusto mo talaga siyang impeach at i-convict, mas kontrolado mo yung variables eh. Pero pag palo ng post-elections, hindi mo masabi eh. Maraming pwedeng issues sa pwedeng magdikta. Yan. Tama. Sa akin nga, kung isasagad natin yung usapan, pag minalas-malas siya, baka siya pa ma-impeach eh. Bago mag-2028 eh. Kasi you wouldn't know, di ba? Kasi marami rin naman pwedeng hanapin na butas sa kanya. Hindi ko sinasabing akap yun, no? Kasi naman dito sa programang ito, wag natin dapat banatan yung mga programa tulad ng akap. Diba? Baka naman ma-offend si speaker, di ba? At saka yung mga Ayaw natin taong ma-offend si bibigyan speaker. ng akap. No? Baka nangangailangan naman talaga yung mga tao, di pabayaan na natin. Pero again, salamat sa elaboration.